So hello everyone, so ngayon is our Yasumi Ores Day. So ngayon is pupunta tayo ng Toyama Public Library. So ewan ko kung saan ako napatpat. Bakit ganito? Ang init naman. Pero andito na tayo guys, huwag kayo mag-alala. Ang bubungad sa itong parang laruan. Tapos maglagay ka lang ng bola, the start. Tapos iikot yan hanggang doon din sa pinaglagyan mo banda. Diba parang nakakatuwa. Tapos yung mga bata halos naglalagay dyan. Pero pwede ka naman kung gusto mong mag-enjoy talaga or gusto mo talagang itry itong ano nila dito sa sa library, yung starting lang. Ay, tingnan mo, parang tinuturo talaga na ando na yung bola. Hanggang iikot yan sa dulo talaga. Then, diba parang ang ganda, yan yung start dito sa sa left side. Tapos, yun yung end side sa right side. Diba? Yan mag-start maglagay ng bola sa left. Then, tatapos yan doon sa right side. So, bago tayo makakit sa 6th floor, so, kailangan mo natin magbayad dito ng 200 yen, yung entrance fee. So, sama na yan yun doon yung art museum, guys. Pero, pagdating doon sa art museum, parang hindi ka pwede mag-video doon. Ano ko lang doon is more on picture lang talaga. Tapos, syempre, bago kami pinapasok doon, parang binigyan kami ng rules nila na bawal mag-video. Pero, picture, pwede talaga siya. Tapos, bawal talaga kasi merong nakaabang kapag magkaka-video ka, baka hindi tayo makawi dito sa ating, huy, ayoko mapatawag. So, andito na tayo sa first floor, guys. So, di ba worth it yung 200 yen. Di ba sobrang ganda. Yung entrance pa lang. So, andito na nga tayo sa first floor. Pero pang yung tiningnan ko talaga na sa 6th floor hanggang yung aakyatin natin. Parang nahihilo na ako. Sobrang taas ba naman? Tapos makikita mo na yung liwanag. Alam mo yung kantang sa liwanag sa dilim. Huy, walang kakanta dito. So, aakyat na tayo. Simulan na natin to. Di ba matapang tayo for today's video. So, kahit kahit medyo mataas. Pero, hindi naman siya kabalo. Kasi may exciting part na sobrang ganda. Tapos, nakaka-relax. Worth of 200 yen lang. So, sana kayo. Hala, si ate nag-promote. Alam nyo ba yung town na to, guys? May dalawang aspect. Yung isa is glass museum kasi yung Toyama is important picture of glass industry. Tapos magi-enjoy ka talaga sa 200 yen entrance mo lang. Tapos sobrang ganda ng view or sobrang ganda ng ambience. Nakaka-reset at nakaka-ano talaga ng energy. The other one is library. I'm just to envy of Toyama people that they can hope and whenever they want to read, study in this place, and I become here every single day if I live in Toyama. So, if malapit lang talaga to sa amin, or talaga, araw-arawin ko talaga. Kasi, they also have temporary collection mostly related to glass. Kaya hindi lang siya talaga related sa mga libro, guys. Kasi more on talaga siya dito, glass. Tapos, ewan ko talaga pang ilang floor na to. Pero parang ayoko na kasi nakakatakot na medyo masaya na. Ewan, may kabalo talaga, guys. Dito tapat kami nung nagkanasawa ko. Tapos dito yung mga kasamahan ko, yung sila Jin. Kaso nga lang, nag-ibang landas na tayo. So, tapos na sila. So, ako na lang mag-solo ngayon. Sanay naman tayo mag-isa. So, andito na tayo sa 4th floor. So, hinto muna tayo dito, guys. Para hindi kaya diretso-diretso. Kailangan muna natin na unti-untiin muna natin lamnamin yung sa 6th floor talaga na medyo pag titingin ka doon talaga sa 1st floor, ay naku, parang ang layo pala. Tapos, ang taas. Kaya pag malapit lang kayo sa Toyama, guys, or pupunta kayo ng Toyama, wag nyo kalimutan talaga library nila na kasi sobrang ganda. Tapos may museum din sa 6th floor. Kaso nga lang, hindi siya pwedeng mag-take ng video. Pwede siya sa picture, nakapag-take ako ng mga picture. Sobrang ganda, sobrang Latina. So andito na tayo sa last part, guys, sa 6th floor na. Diba, tingnan nyo naman kung gaano kataas talaga yung 1st floor hanggang sa 6th. Diba, sobrang, wow, mapapa-amaze ka talaga sa more on glass talaga siya, no? Hindi talaga siya more on Tapos, may din siya na parang style na wood. Parang gawa talaga siya, pero sobrang aesthetic na lang, ganun na lang yung sa direct to the point na lang. Yehey, andito tayo sa 6th floor na medyo kukunin na tayo kasi sobrang liwanag. Pero Lord, gusto ko pa pong mag-asawa. Ay, okay. So, ayun na nga, guys, nakakaano lang. Sobrang ganda talaga pag titingin ka. Sobrang layo na medyo nakakatakot na magagandahan ka. Ewan ko ba kung anong nararamdaman ko. Tapos na ako pumunta or naglibot sa museum, guys. Kaso nga lang, bawal talaga yung sinasabi ko na bawal talaga sila mag-take ng video. Pero marami ako mga picture. So, yan ko na lang. Ipopost ko na lang if you want makita yung mga konti lang naman. Kasi hindi na ako tumingin sa 4th floor. Meron din sa 4th floor or sa kung na tinignan doon, yung hindi na ako masok doon sa art museum na yun. So, dito lang ako sa 6th floor. So, bababa na ako, guys, kasi masyado na ako naka 1 hour dun sa art museum na yun. Pero wala naman ako na-take na video. So, okay lang. At least nakita ko naman. So, diba? Parang dudungaw lang talaga ako na sobrang taas talaga. Tapos, sobrang ganda. Tapos, may nakita akong kanina na meron silang computer, tapos meron din nag-aaral or nag-study. Alam niyo, guys, pwede pala gamitin yung mga system nila dun. Tapos na tayo dito sa Toyama Library. So, pero meron pa akong isang gustong puntahan na library sa Ishikawa, doon sa Kanazawa. Sobrang ganda din ng library nila, guys. So, parang yung makikita natin dati sa videos, sa mga YouTube or sa mga TikTok na mga ibang mga artista na sa mga library. So, finally, nandito na tayo. Kaya sa mga balak talaga mag-abroad dyan, guys, sipagan nyo lang. Baka So, nandito na kayo sa Japan or saan kung saan yung lugar nyo gusto mag-abroad. Kasi, wala namang imposible. Basta dati nangarap lang ako na makapag-abroad, makapag-Japan, ganun. Pero,
Diba? Basta kung ano talaga yung nasa puso nyo, sundin nyo lang talaga yun. Mapabagay man yan, mapangarap man yan, o mapatao guys. Pag mabigat sa sayo yung damdamin, hindi yan para sa'yo. So, dapat kung interesado ka talaga mag-abroad, dapat hindi lang salitang abroad ang gusto mo eh. Tapang talaga dito guys, kasi ang dami mong pagsubok na harapin na mag-isa. Kasi pagdating dito sa abroad, wala kang ibang kakampi kundi yung sarili mo. Kaya dapat alam mo kung paano dalhin yung sarili mo, paano mo i-control yung emotion mo, paano mo i-handle kung sa bawat sitwasyon na mahirap, sa bawat sitwasyon na masaya. Kasi mental health talaga yung kailangan dito guys at yung katawan. Puro din trabaho. Kailangan din mag-alak katulad nito. Minsan na lang kasi yung namin, Wednesday, Sunday, saka Saturday. So, may chance tayo mag-alak. Iba kasi pag nasa labas ka, kung lagi ka sa kwarto, lahat ng problema sa Pinas or lahat ng mga marirewind mo, feeling ko talagang lalabas ako.